Kwentuhan tayo ulit. Tungkol pa rin ito sa mga nangyayari at pangyayari sa working place. Ito yung mga bagay na hindi maiiwasan na nangyayari at minsan ikakapahamak pa natin. Katulad na lang yung nagmamagandang loob ka na, mapapahamak ka pa. Minsan kasi, gaya ng sabi ko, ang Pilipino hindi marunong humindi yan eh. Minsan ang katrabaho mo hihingi ng tulong yan, and then ikaw naman syempre tutulungan mo siya dahil sa pakikisama. Minsan kasi yung pangyayaring yun na nagmagandang loob ka, pero pag may nangyari doon, dawit ka. Hindi lang siya. Hindi mo naman masasabing, nagpatulong lang siya sa akin. Kasi, in the first place, kung hindi mo sa trabaho, wag mo siyang gagawin dahil meron siya talagang ikakapahamak mo talaga siya. Kasi, minsan yung nagpatulong sa'yo, mandadawit yan o maghuhugas ng kamay yan. Kaya, yun, mga pangyayari yun nangyari na rin sa akin yun. Nagmagandang loob ako, and then, nagkaroon ng investigasyon, may nangyari. Yung iba nga, na-aksidente, tumulong sila doon, and then, doon sa area na yun, na-aksidente sila, hindi sila na-compensate. Kasi, sasabihin sa'yo, bakit nandun ka, hindi mo naman area yun. Yun ang mga bagay na nangyayari na nagmamagandang loob ka. Pero, ikakapahamak mo pala siya. Hindi mo siya maiiwasan, gusto mo man siyang iwasan, pero dahil sa pakikisama mo, isa yun sa mga sitwasyon sa working place. And then yung sa mga marites naman, minsan kasi may umpukan, may kwentuhan, and then minsan lalapit sa'yo, magkukwento sa'yo. Huwag kang magko-comment, huwag kang magsasalita, huwag kang mag-yes or no. Basta makinig ka lang. Once na may sinabi ka, nag-comment ka, kapag nagkaroon na ng lumaki na yung gulo, dawit ka na. Kasama ka na sa pangyayari at kasama ka na sa maiimbestiga. Ganun yun. Pero ako, sabihin sa inyo, nangyari sa akin yan. Kasi nung na full time ako dun sa isang area, and then bumalik ako sa dati kong area, and then may nadatnan ako naka-temporary assignment siya, temporary full time, parang ganun. Nung wala pala ako, may mga sitwasyon na nangyari doon. Ngayon, nagkwento siya sa akin, nagsalita lang ako ng ganun ba? And then after a month, tumatawag na sa akin ang investigation team. Ginawa niya akong witness. Nagulat ako. Ang sabi ko sa investigasyon, wala akong kaalam-alam dyan. Nung nangyari yan, wala ako sa area na yan. Wala ako sa department na yan. Nasa ibang department ako. Kaya mga yan ang mga bagay na dapat nating iwasan. Minsan, sabi ko nga, hindi mo siya maiiwasan. Pero, as much as possible, iwasan nyo. Kaya kayong mga mahilig sa mga pagmamarites, kung merong mga ganyang bagay, umiwas kayo, or wala kayong sasabihin kahit ano, huwag kayong mag-comment. Yun lang ang mga tip ko sa mga pangyayaring hindi maiiwasan. Okay, see you sa next video. Thank you for watching.